Nag-viral kamakailan ang isang PWD mula sa Hagonoy, Bulacan. Dahil po yan sa kabila ng araw-araw niyang pamamalimos, abay nagawa pa niyang mamahagi ng biyaya nung kanyang karawan. Bakit kaya niya ito ginagawa? At ano ang kwento sa likod ng kanyang kapansanan? Yan pong ating inalam. Kung sino pa ang wala, siya pa ang namamahagi ng responde. Itong ginawa na nakilala naming person with disability na si Willie mula sa Hagonoy sa lalawigan ng Bulacan. Nag-viral kasi kamakailan ang isang post tungkol kay Willie kung saan namimigay siya ng pagkain sa harap ng isang grocery store sa Hagonoy. At ayon pa sa netizen, kaarawan pala ni Willie ng araw na yon. Dito rin umano madalas na namamalimos si Willie. At para mas makilala pa natin ang lubusan si Willie, agad tayong nagtungo sa kanyang lugar. Dito sa maliit na bahay na ito siya nakatira kasama ang kanyang ama. Kitang-kita namin na hirap kumilo si Willie. Kwento ni Tatay Pedro, isang hindi inaasahang pangyayari ang pinag-ugatan ng kasulukuyang sitwasyon ng kanyang anak. Nag-tricycle yan, nagkaasawa, nagkaroon ng pagkakataon po na yan makarating sa Saudi Arabia. Kulang 2 taon, nakauwi na siya. Kuwan po siya sa construction. Gumagawa sila ng mga tulay sa highway. Ngayon nga po, nang malapit ng umuwi, na-aksidente ro, nahulog sa andamyo. Padala ng ospital. Hindi na makapagtrabaho, pinauwi po ng kumpanya. Dito na unti-unting nagbago ang kalusugan ni Willie. Noon po ikat pa paano nakakausap pa ng maayos-ayos. Pagkalipas sa mga ilang taon, halos hanggang ngayon, hindi na po kami nakakaintindihan. Sa inyo sila, saka doon sa cellphone, kukuha niya cellphone yung sasabihin niya kung ano gusto niya sabihin. Maganda pang lumakad, saka kuha po, maayos pa magsalita. Nag-tricycle pa nga po siya nung siya makauwi rito. Tapos yung bandang ko, hindi na kaya. Megit pala siya sa taon dito sa pagkakaalam ko. Nagbago na. Halos minsan nabubuan na pag lumalakad. Hanggang sa nagkaroon na siya ng tungkod, hanggang sa, ayun, nagkaroon siya ng ganun. Tapos nakakapagsalita pa kahit pa paano. Ngayon po, halos hindi na po kami magkaintindihan. Hindi na rin sila nakabalik sa espesyalista dahil sa kawalan ng pera. Pinatingnan po namin yan sa secretary, sa espesyalista, hindi na nga pwedeng operin yung ulo. Bakit kaya pinopera natin, hindi ka ako nakasisigurong makakaligtas. Medyo na ikaubusin nyo yan. Kaya sabi ko, baka po ako po pwede, di gamutin na lang. Dahil wala po kaming panggastos. Yung gano'n na nga lang ginawa. Hindi rin regular ang pasok ng trabaho ni Tatay Pedro. Kung pinaladaan niyo doon, kuha niyo punerarya. Nung medyo malakas yun, nag-electrician ako sa service. Ngayon po ilang taon nang walang service. Kaya wala pong pinaka. Minsan naman po, pagka halimbawa, merong pinaayos sa akin sa kuryente, yung mga kapitbahay. Ayun po, kung magkano ibigay. Hindi na po ako naglalagay ng presyo. Basta kung bigyan ko 100, 200, salamat. Mayroong akong pamangkin na nakakontrata ng Hakutin Panambak. Nasasama po ako paminsan-minsan. Kumikita doon ng 500. Sa guni-guni nga po, hindi ko inasama ngayon sa amin ito. Dahil nung araw, kat papani, medyo ayos ang buhay namin. Hindi kami nagigipit. Pinilit ko nga silang makapag-aral, ito nga lang hindi sinuwerte. Kahit papaano ay tumutulong na rin sa kanila ang panganay na anak ni Willie. Yung anak niyang panganay, doon nag-aaral sa iba. Doon po tumutuloy sa anak ko doon. Nagtatrabaho sa paper mill sa Kalumpit. 17 Kung di nahinto ng 2 taon yun, baka matatapos ng high school. Isa po yung panganay na sa akin, yung ang ando doon sa iba. Yung 2 po nandun sa Santa Monica. 2 anak niya, isang lalaki at babae, nandun sa biyenan niya. Balita ko po yung asawa niya, nag-abroad na, kamakailan na umalis. Pinupuntahan na lang niya yung 2 anak niya doon. Sinusuportahan. Dahil kahit pa paano, kumikita. Kaya nga lang, hirap siya. Kung paano kumita, siyempre, kung sino na maawa sa kanya, gano'n lang mangyayari. At dahil kapo sa buhay, pinili na lamang ni Willie na mamalimos. Mamalimos po yung araw-araw. May 2 taon na.
Nung mag-umpisa siya, mabuhat na medyo bumagal na yung kilos niya. Ano ka sa umasin sa bahay? Kadalasan po yung 1:30, 2:00, na madaling araw eh. Pinipigil ko nga, hindi ko mapigil. Umaalis din. Tapos uuwi ko sa hapon. Mga 4:30, kaya 5. Yan ang po gamit niya. Sumasakay po siya ng tricycle. Ano ito? Opo, pupunta sa bayan. Saka yung pauwi. Masakay po siya. Pagdating dito, yan ang gamit niya, papasok. Dahil hindi po siya makakalakad ng alam noon eh. Walang digulong na yun eh. Mabubuwal pagka ako. Dito lang ako minsan, nabubuwal po. Pag tumatay, sabi ko, magdahan-dahan. Kung ano yung kailangan, tawagin na lang ako. Pagdating yun, bibigyan ako minsan 150, 120. Yan ang binibigay sa akin pang karyaman. Kasi ako naman binibili ng gamit dito. Saka yung pambayad sa kurente, gano'n, nag-iipon ako. Mabuti po yung mga anak ko, umuwi. Binibigyan kami ng mga panggastos. Hindi ka naman maobliga din dahil sa, alam ko may buhay nila, mahirap din. Isa pang nagpahirap sa kanilang kondisyon ay ang pagtaas ng tubig sa loob ng kanilang bahay sa tuwing abutan ng high tide ng lugar. Pag po umabot dito yung tubig, andun na kami sa itaas, sa bahay. Pwede pa kami, hindi pa naman kami babaksak. Hindi, pag po baha, andyan kami, magkapot, magdamag. Bababala ako pang may bibilin. Pag ako hindi ka lang po siya pinapayagang umalis dahil baka madiskrase, malaki tubig. Mabuti naman kung ibang mga anak ko, pag gano'n may kalamidad na, isa-isa nang pumupunta. Ayon pa kay Tatay Pedro, nagulat din siya nang mabalitaan na namigay ng pagkain ng kanyang anak. Nabalitaan ko lang po yun, pero wala siya sinasabi sa akin. Hindi ko alam. Sabi ko, William, nababalitaan ko na may gay ka ro. Sakala siya umami sa akin. Yung nga lang, birthday niya. Dahil sabi ko, ikaw pala kakinamigay ng birthday mo. Inamin niya. Pero wala siyang sinabi sa akin na, tatay, mamimigay ako. Nagulat na lang kami nagkwento sa akin ibang tao. Siguro, paniwala niya kung siya nakakatanggap ng biyaya. Siguro, yun ang inisip niyo, mamigay rin sa tungkol. Talagang natuwa ako. Na kahit pala kabalayin ako, hindi ko sa loob na tumulong. Nabigyan din kami ng pagkakataon na makausap si Willie. At sa pamagitan ng cellphone, nasasabi niya ang kanyang gustong ipahiwatig. At ayon sa kanya, namigay siya ng pagkain nung kanyang kaarawan noong 3 ng Pebrero. At ang kanyang ibinigay ay pasta carbonara at California Maki. Matagalan niya kasi itong pangarap. Hindi rin niya inakala na maipost ito sa social media. Tinanong rin namin kung marami bang tumutulong sa kanya sa kanyang pamamalimos. Isang konti. Yung kinikita niyo po, ano po ginagawa niyo sa kinikita niyo? Bilang gamot, pwede sa mga bawal. Saka pangkain. Isang panawagan naman ang nais ipaabot ni Tatay Pedro sa mga taong maaaring makatulong sa kanila. Di ako po nananawagan sa kinaukulan na ika nga yung handang tumulong. Huwag na po yung sarili ko, yun na lang pong anak ko. Yun na lang. Dahil siya po nangangailangan ng higit na tulong. Mga pambili niya ng gamot, tsaka yung pangkain niya ng mga masustansya, pambili. Oras na para rumisponde dahil bit-bit na namin ang pagkain at gamot ni Willie. Meron na kaming dalang konti para sa inyo. Naku, salamat po. Konting pagkain, tsaka gamot. Maraming salamat po. Malaking bagay lang, malaking tulong din. Anumang estado ng ating buhay, hindi ito hadlang para makapagbahagi ng biyaya at inspirasyon sa iba. Tulad ng ipinamalas ni Willie, na ibinahagi ang biyayang kanyang nakukuha kahit na sa simpleng paraan lamang. Tunay, natatak, responde. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan,
I-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.